Nagsisimula ang pelikula noong sinaunang panahon noong hindi pa alam ng mga tao ang teknolohiya, mayroong isang tribo sa loob ng bansa na tinatawag na Maori. Sa loob ng mahigit 500 taon, lumaban sila gamit ang mga tradisyonal na matalas na armas, ngunit noong 1800s, sa wakas ay nakakuha sila ng mga rifle, ang mga makabagong sandata na dala ng mga dayuhang mananakop mula sa mauunlad na bansa. Noong 1830, sa Tasman Sea, isang pari ang naglalayag kasama ang mga mandaragat. Noong gabing iyon, medyo malakas ang bagyo, dahilan para mamatay ang isa sa mga tripulante ng barko. Kinaumagahan, ang kapitan at ang mga tripulante ng barko ay nagbigay ng kanilang huling paggalang sa isa sa mga tripulante na namatay. Bilang isang pari, hiniling ni Thomas sa mga tripulante na magdasal muna sila bago nila ilagay ang bangkay sa dagat. Si Thomas ay may libangan na magdokumento ng mga kagiliw-giliw na bagay na nakita niya. Gayunpaman, sa panahon na iyon, hindi pa uso ang kamera. Gumamit lamang si Thomas ng papel at lapis upang isulat o iguhit ang mga bagay na sa tingin niya ay kakaiba at kawili-wili. Sa sandaling iyon, iginuhit ni Thomas ang isa sa mga tripulante ng barko, si Yuanoko, isang katutubong Maori. Inakala ng kapitan na ang mga magulang ni Yuanoko ay mga pinuno ng tribo mula sa isa sa mga tribo Maori sa loob ng bansa, at si Yuanoko ay sadyang ipinagkatiwala sa kapitan upang sanayin sa mga kasanayan sa paglalayag. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking isla na tinitirhan ng isa sa mga tribo Maori. Nagpasya ang kapitan na mag-angkle sandali matapos mapagtantong may bahagi ng barko na kailangang ayusin. Habang ang iba ay pumunta sa lupa gamit ang isang bangka, si Thomas sa halip ay sumakay sa kanyang puting kabayo, na halos malunod. Ngunit talagang namangha ang kapitan at ang kanyang mga tauhan nang makita ang mga kakaibang bagay na ginawa ni Thomas. Ang kapitan at ang iba ay abala sa paghahanap ng kahoy, ngunit si Thomas ay gumagala sa kagubatan hanggang sa wakas, aksidente niyang nakita ang isang babaeng nagngangalang Rang Imay, isang katutubong Maori. Dahan-dahan siyang lumapit at saka hinaplos ang ulo ng kabayo ni Thomas. Ngunit biglang dumating ang asawa ni Rang Imay, at lumapit din sa kanila ang kapitan. Agad na ipinaliwanag ng kapitan sa wikang Maori ang kanilang layunin sa pagpasok sa gubat na ito. Kapag maayos na ang kanilang barko bukas, babalik na sila sa barko at manatili doon ng isang gabi. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na gusto niyang makilala ang bagong kapaligirang ito, kaya humingi siya ng pahintulot na magkampo sa lupa. Ang kapitan, na binayaran at nakatalagang samahan si Thomas sa kanyang destinasyon ng ligtas, ay pinagbawalan si Thomas na gawin iyon sa kadahilan ng masyadong delikado kung siya ay mag-isa sa kagubatan. Ngunit dahil nagpupumilit si Thomas, walang magawa ang kapitan. Mag-isa na bumalik si Thomas sa kagubatan at humiga doon, tinitingnan ang magandang tanawin at ang napakakalmang simoy ng hangin. Pero biglang nagising si Thomas dahil sa ingay. Nagkaroon pala ng digmaan sa pagitan ng mga tribo mula sa iba't ibang lugar. Isa sa mga pinuno ay si Akatarua, at siya ang ama ni Yuanoko. Nais ni Akatarua na sakupin ang lupain na pagmamayari ni Rang Imay at ng kanyang mga tribo, kaya papatayin niya silang lahat. Nang makakita ng karahasan sa harap ng kanyang mga mata, nadama ni Thomas na kailangan niyang itigil ang kalupitan na ito. Nang dumating ang kapitan, nakipagkasundo si Thomas kay Akatarua, ipinagpalit ang kanyang kabayo bilang kapalit sa buhay ni Rang Imay at ng kanyang asawa. Gayunpaman, dahil iisa lamang ang kabayo, isang buhay lamang ang nailigtas ni Thomas, ang buhay ni Rang Imay, habang ang kanyang asawa ay agad na binawian ng buhay. Sa sandaling iyon, pagkatapos ay isinama ni Thomas si Rang Imay sa kanyang destinasyon. Inaalagaan niya si Rang Imay ng maayos, hindi parang alipin. Kahit si Thomas ay ibinigay sa kanya ang kanyang kama, kahit na pinili ni Rang Imay na matulog sa sahig. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyong isla. Sinalubong si Thomas ng mga lokal na tao, at sila ay mga British na matagal nang nanirahan dito. Dumating si Thomas sa lugar na ito dahil sa kanilang kahilingan, dahil kailangan nila ng isang pari upang matugunan ang kanilang espiritual na mga pangangailangan. Pagkatapos ay nalaman ni Thomas na nilalagnat si Rang Imay dahil sa isang sugat mula sa insidente kahapon, kaya nang siya ay naghahapunan kasama ang mga matatanda, hiniling niya ang nag-iisang doktor sa lugar na ito na gamutin ang babae. Gayunpaman, tumanggi ang doktor sa kadahilanang limitado ang stock ng gamot na mayroon sila. Sa huli, napagtanto ni Thomas na hindi talaga gusto ng mga British ang tribo Maori o iba pang lahi na iba sa kanila.
Gayunpaman, hindi nila namalayan na sinasakop nila ang lupain na talagang pag-aari ng mga Maori, kaya sila ang mga kolonyalista at mga mananakop. Kahit na tumanggi ang doktor na tulungan si Rang Imay, sa kabutihang palad, mayroong isang taga-nayon na nagngangalang Charlotte na taos-pusong gumamot kay Rang Imay, kaya nagpasalamat si Thomas sa kanya. Isang araw, tumunog ang kampana ng nayon, hudyat ng pagdating ng tribo na pinamumunuan ng ama ni Rang Imay. Nagdala siya ng 3 tao mula sa iba't ibang distrito, at sila ay mga tropa ni Akataruan na pinaghihinalaang sangkot sa masaker noong isang araw. Matapos patayin ang tatay ni Rang Imay ang 3 bihag, kinausap niya si Charlotte na magaling talaga magsalita ng Maori. Humingi siya ng pahintulot na manatili rito ang kanyang anak, humihingi ng patnubay kay Thomas upang ituro niya rito ang relihiyon at asal. Pinadala rin ng ama ni Rang Imay ang isa sa kanyang mga bunsong lalaki na si Tol para samahan at bantayan si Rang Imay sa lugar na ito. Kinabukasan, nasa simbahan si Thomas na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang pari, kasama sina Rang Imay at Tol. Nang nagdadasal ang mga taga-nayon, sa pangunguna nina Thomas, Rang Imay at Tol ay tahimik lang, na nakikita ang mga aktibidad na hindi pa nila nakikita. Ilang sandali pa, nang pauwi na sila at nadaanan ang mga bahay ng mga taga-nayon, ngumiti si Tol at lihim na nagkagusto sa isang batang babae na nagngangalang Bethany, at tila ganoon din ang nararamdaman ng babae. Pagkatapos ay inanyayahan ni Thomas sina Rang Imay at Tol na dumaan sa grocery store na nag-iisa sa lugar na ito. Nakalulungkot, ang may-ari ng tindahan ay kilalang-kilala bilang walang malasakit sa mga kapitbahay dahil ang kanyang maliit na negosyo lamang ang kanyang iniintindi. Sa napakaraming British na tao doon, tila sina Thomas at Charlotte lang ang walang pagkakaiba sa pagitan ng lahi, etnisidad, at kulay ng balat. Napatunayan ito nang masayang tinuruan ni Charlotte si Rang Imay ng modernong sayaw noong hapon na iyon. Noong nililinis ni Thomas ang simbahan, lumapit sa kanya ang mga matatanda, na gustong iparating ang isang mahalagang mensahe, na huwag isali ni Thomas ang tribo Maori sa kanilang mga gawain sa pagsamba. Ngunit si Thomas ay nanatiling matatag sa kanyang prinsipyo na nais na tratuhin ang bawat tao ng pantay-pantay at hindi gumawa ng anumang pagkakaiba. Nang gabing iyon, nang ang lahat ng mga taga-nayon ay nagtitipon at nagsasayawan, si Bethany ay lihim na lumabas na mag-isa upang makipagkita kay Tol sa simbahan. Na love at first sight talaga sila at desidido silang gumawa ng mga bawal sa simbahan. Samantala, sa ibang lugar, natapos na ni Charlotte ang pagbibihis kay Rang Imay matapos ipahayag ni Rang Imay ang kanyang nais na sumali sa pagsasayaw kasama ang iba pang mga taga-nayon. Pagdating sa lokasyon, agad na pinasayaw ni Rang Imay si Thomas na hiniling na maging partner niya sa pagsasayaw. Pagkatapos sumayaw ay agad na umuwi sina Thomas at Rang Imay, ngunit laking gulat ni Rang Imay nang makita niyang namatay si Tol sa simbahan. Para siyang pinatay ng pamilya ni Bethany na hindi nagustuhan ang relasyon nila. Kinaumagahan, nabigla si Thomas nang marinig ang balita na kinukuha ng mga tao ang batas sa kanilang sariling mga kamay, na binubugbog ang may-ari ng tindahan. Inakusahan nila ang may-ari ng tindahan na siyang sospek na pumatay kay Tol, ngunit sa katunayan, alam ni Thomas na ginagamit lamang ang may-ari ng tindahan bilang scapegoat ng pamilya ni Bethany. Ayaw ni Thomas na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taga-nayon na maaaring magdulot ng pagkakabaha-bahagi, kaya sinadya niyang pumunta sa kagubatan upang ibalik ang katawan ni Tol sa kanyang tribo. Nakonsensya si Bethany sa pagkamatay ni Tol, kaya ibinigay niya ang kanyang kabayo upang mabilis na makarating si Thomas sa kanyang destinasyon. Sinamahan nina Charlotte at Rang Imay si Thomas, at ang kanilang intensyon ay tinutulan ng mga matatanda. Gayunpaman, si Thomas ay nanatiling tapat sa kanyang mga intensyon, hindi nais na magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang partido. 2 araw silang naglakbay at sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon sa bayan ni Rang Imay. Doon, kinailangan nina Thomas at Charlotte na ipaliwanag ng mabuti ang dahilan ng pagkamatay ni Tol upang hindi maunawaan ng mga matatanda doon ang problemang ito. Sa kabutihang palad, ang pinuno ay handang umintindi, at kahit sina Thomas at Charlotte ay pinahintulutang manatili doon ng ilang araw. Inaanyayahan din silang matuto tungkol sa kanilang kultura, ang kultura ng tribo Maori. Kinaumagahan, iginuhit ni Thomas ang hari na nag-aalmusal. Dahil siya ang hari, iba ang paraan ng pagkain niya sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Kailangang pakainin siya gamit ang kahoy na patpat, at naging tradisyon na ito sa tribo Maori.
Hindi nagtagal, narinig ni Thomas ang putok ng baril na nagmumula sa kagubatan, kaya dali-dali siyang pumunta upang tingnan at iniwan ang kanyang libro. Nagtataka kung ano ang ginawa ni Thomas kanina, hiniling ng hari sa kanyang mga tao na kunin ang aklat. Nang makita niya ang libro, nabigla talaga siya nang makakita siya ng mga sadistang imahe, ngunit hindi niya alam kung ano ang kahulugan. Samantala, dumating si Thomas sa lokasyon, at ito ay isang shooting training ground. Nakuha ng mga Maori ang mga baril na ito mula sa mga kolonyalista, at ang mga mamamayan ng mga advanced na sibilisasyon ay nakipagpalitan ng likas na yaman. Naawa talaga si Thomas pero tinuruan niya sila kung paano mag-load at mag-shoot ng maayos kaya hiniling ni Rang Imay na turuan niya ang lahat. Nang gabing iyon, hiniling sina Thomas at Charlotte na makipagkita sa hari upang pag-usapan ang tungkol sa aklat ni Thomas na naglalaman ng mga sadistang larawan. Nais lamang ng hari na humingi ng paglilinaw kay Thomas tungkol sa kung saan at kailan niya ginawa ang mga larawan. Sa totoo lang ayaw ni Thomas na magsabi ng totoo, pero dahil wala na siyang ibang mapagpilian, napilitan siyang magtapat na noong nakaraan, siya ang pinakamalupit na sundalo sa kanyang batalyon. Hindi lang mga kalaban na sundalo ang kanyang pinatay kundi pati na rin ang mga babae at bata, hanggang sa tuluyang nakatagpo siya ng pagbabago sa kanyang buhay, at nagpas siyang maging pari na gustong magpalaganap ng kabutihan at kapayapaan. Ang hari ay isang matalinong tao, kaya naisip niya na si Thomas ay gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kabutihan at kapayapaan. Dapat itong pahalagahan dahil ang kanyang ginawa ay isang anyo ng panghihinayang sa kanyang mga nagawa noon. Kinaumagahan, nagulat si Thomas nang makita ang kapitan at ang kanyang mga tauhan na may dalang kargamento ng mga baril. Ipinagpalit nila ang mga armas na ito para sa likas na yaman ng tribo tulad ng mga hayop, pagkain, damit, at iba pang likas na yaman na napakahalaga. Hindi na malaya ng mga Maori na ang mga baril ay nagdulot ng digmaan sa pagitan ng mga tribo, kabilang ang insidente na ikinamatay ng asawa ni Rang Imay. Sa mabuting hangarin, nais ni Thomas na matigil na ang hidwaan ng dalawang tribo. Sa makatuwid, determinado si Thomas na pumunta sa teritoryo ni Akatarua at makipag-usap sa kanya hanggat handa ang hari na makipagkasundo kay Akatarua at wala nang pagdanak ng dugo sa pagitan ng dalawang tribo. Bilang kinatawan ng hari, sinabi rin ng ama ni Rang Imay na handa silang sundin ang mga turo ng relihiyon na hatid ni Thomas kung talagang magagawa niyang magkasundo ang dalawang tribo. Kaya ito ay isang malakas na motibasyon para kay Thomas na magawa ito. Long story short, sumakay si Thomas sa barko ng kapitan, at sasalubungin din ng kapitan si Akatarua para ialok sa kanila ang mga baril. Gayunpaman, nagulat si Thomas dahil si Rang Imay pala ay lihim na nakasakay sa barko upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nang dumating si Thomas at ang kapitan sa teritoryo ni Akatarua, agad silang binati ni Yunoko dahil anak siya ni Akatarua. Sila ay ginabayan sa pangunahing base ng tribo ni Akatarua, na matatagpuan sa mga burol. Pagdating doon ay inanyayahan muna si Thomas na pumasok sa kubo dahil siya ay itinuturing na isang marangal na tao. Nang hindi gaanong nagsasalita, agad na sinabi ni Thomas na ang kanyang balak sa pagpunta rito ay bilang isang kinatawan ng tribo ng hari. Nais ng hari na makipagkasundo kay Akatarua at sa kanyang tribo, kaya bilang isang anyo ng katapatan, nagbigay si Thomas ng regalo mula sa hari para kay Akatarua. Ito ay isang tradisyonal na sandata na itinuturing na isang mahalagang bagay sa Maori. Gayunpaman, gusto pa rin ni Akatarua ng digmaan dahil naisip niya na iyon ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan. Kaya sa wakas ay kinailangan ng umuwi ni Thomas nang hindi nakakuha ng anumang magandang resulta. Nang papalapit na si Thomas sa kanyang kabayo, nakasalubong ni Akatarua ang kapitan na naglalayong mag-alok ng kanyang mga baril, ngunit tumataas ang presyo dahil ang isang baril ay katumbas ng 15 baboy at 200 basket ng patatas. Nainis dito si Akatarua at agad na pinatay ang kapitan at lahat ng tauhan nito. Dahil dito, si Thomas na dapat ay umuwi, ay umatake sa halip. Sa kabutihang palad, dumating si Rang Imay sa tamang oras at nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay. Ang pangyayaring ito ay isang pagkakataon para salakayin ni Akatarua ang tribo ng hari kung saan kinuha nila ang barko ng kapitan, na nilagyan ng mga kanyan at iba't ibang modernong armas. Nang si Akatarua at ang kanyang mga tropa ay patungo na, mabilis na naglakbay sina Thomas at Rang Imay sa lupain upang bigyan ng babala ang hari. Pagkatapos ng isang araw ng paglalakbay sa lupain, dumating doon sina Thomas at Rang Imay.
Walang pag-aalinlangan, agad na pinakilos ng hari ang kanyang mga tropa upang maghanda para sa isang malaking digmaan. Hindi nagtagal, nang matapos ang paghahanda, si Akatarua at ang kanyang mga tropa ay dumating na may matinding sigasig. Nagsagawa pa sila ng isang tipikal na sayaw bago pumunta sa digmaan bilang bahagi ng tradisyon. Ang digmaang sibil ay sumiklab sa pagitan ng dalawang kampo, kahit na sila ay isa pa ring tinubo ang bayan. Gumamit sila ng mga baril bilang kanilang pangunahing sandata, kaya isang napakalaking digmaan ang nangyari. Napakabilis ng labanan, wala pang 30 minuto, dahil sa kakulangan ng kaalaman ni Akatarua sa diskarte sa digmaan. Kaya malinaw na ang digmaang ito ay napanalunan ng tribo ng hari, na humingi ng tulong kay Thomas, isang dating sundalo na gumamit ng diskarte sa pamamagitan ng usok upang mabawasan ang mga nasawi. Nang malapit nang matapos ang digmaan, kinailangang mamatay si Charlotte mula sa pagbaril. Nang makita ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na namatay, ang kalupitan sa loob ni Thomas ay lumitaw, na ginawa siyang walang awa na pumatay sa kanyang mga kaaway. Sa huli, tanging si Akatarua at ang kanyang anak na si Yuonoko ang nakaligtas. Nang ibaba ng ama ni Rang Imay ang kanyang sandata bilang tanda ng imbitasyon para sa kapayapaan, nanatili si Akatarua sa kanyang matibay na prinsipyo ng pagkamatay bilang isang pinuno, kaya napilitan ang ama ni Rang Imay na tapusin siya. Naawa si Rang Imay kay Yuonoko, na humihiling sa kanyang ama na patawarin siya at inanyayahan siyang makipagpayapaan. Nagkaisa sila sa isa't isa bilang isang anyo ng pagmamahalan at pagkakapatiran. Lumipas ang 4 na taon, sa wakas ay ikinasal sina Rang Imay at Yuonoko at opisyal na pinag-isa ang dalawang magkaibang tribo. Kahit ngayon, si Yuonoko ay naging bagong hari ng tribo Maori, at iginagalang siya ng lahat sa islang ito. Sa araw na iyon, mayroon silang panauhin na general ng British government. Dumating sila dito upang gumawa ng mga bagong kasunduan sa mga tuntunin ng kalakalan sa pag-export at pag-import. Nais ng general na magtatag ng isang sentro ng buwis at customs upang makontrol at mapangasiwaan ang kalakalan, ngunit dahil ito ang lupain ng tribo Maori, si Yuonoko, sa tulong ng kanyang bagong tagapayo na si Thomas, ay tumanggi sa kasunduan maliban kung may mga benepisyo para sa parehong mga partido. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.